Magandang araw po sa lahat. Welcome po. Buhay Amerika with Ate D. At yes, matagal pa akong nawala sa YouTube. Hindi po ako nakapag-upload ng mga video dito kasi dahil nga po ay talaga pong busy po ako nung umuwi po ako sa Pilipinas. At katunayan po, ito po yung bahay na pinagbibisihan ko po. Talaga pong kailangan siyang i-repair. Kaya unang-una po, bago i-repair yung bahay, ito po ay ang paligid niya kailangan tanggalin po muna ang mga nakasagabal na mga puno ng nyog, kahoy, para mapalagyan po ng bakod. Kaya may mga kinuha po akong mga tao na magtumba magtumba ng mga nyog na sayang nga po ang mga nyog dahil nga marami pong bunga, pero kailangan po siyang tanggalin kasi matatamaan po siya ng mga bakod na gagawin po sa bahay. Kaya ito po napakahirap na proseso kasi nga po matagal bago ang mga proseso. Dito po ay naghukay na po kami ng lupa para malagyan po ng hollow blocks ang natin ang bakod. Pero bago ang lahat na yan ay tinumba po namin muna ang mga kahoy at mga niyog na nakasagabal sa pagpapatayo natin ng bakod. Kaya may mga tao po dyan na yan po yung mga karpintero na kinuha ko po para magtrabaho sa aking bahay. Kaya tingnan nyo naman po, talaga pong parang pag tinignan nyo po yung bahay ay yung lugar ay talagang masukal. Pero ayan po, titingnan natin, pagtiyagaan natin para maayos yung bahay. Ayan, marami po kami dyan, mga ilan po yan sila dyan na tatrabaho. Tingnan nyo, pinahiwa ko po yung nyog para magamit pa po namin yan kapag po kami ay magtatrabaho na ng mga bakod at kung ano-ano pa sa bahay na i-repair po namin. Kasi yung bahay na po ito ay matagal ko na po siyang nabili. Pero siyempre matagal din po akong nakauwi dahil nga po nag-iipon pa ng pangpapaayos ng bahay. Kaya ito na nga po ang time na kailangan nang iayos. Tingnan nyo po, marami pong mga dyan. Ayan, mga kahoy. Yung malaking langka po ay tinumba po namin at yung nyog, ganyan po ang pagkatumba ng nyog. Ayan, ganyan po. Tingnan nyo po yung talaga pong magaling yung yung mama na pinag-anuhan ko po na siya yung hiwa ng nyog. Kasi sayang din naman po. Kasi pag bibili pa rin po ako ng mga kahoy para pampagamitin doon. At ito nga po yung tabas na ng mama para sa parang ginawang tabla. Ayan. So ito po yung unang yung lumang bahay. Ayan. So nakita nyo po, ayan, gumawa kami ng mga parang patungan nila papunta. Kasi may ginagawa, ang unang-unang pinagawa ko po ay yung bubong. Ayan, yung gutter. Yan po yung unang-una kong pinagawa. Talaga pong kailangan iayusin yung mga gutter kasi talaga pong na siya. Talagang lumang-luma po at na siya, nadudurog na. Kaya marami po kaming mga kahoy na nakuha doon sa nyog at saka sa langka po na namin tinumba. Kaya napakaganda din po ng na pagdesisyonan ko na tatanggalin po yung nyog at saka ibang klase pa ng kahoy.
Ayan. So, wala pa pong bakod sa ngayon. Medyo ganito lang po muna ang bakod-bakod namin dito. At saka marami po kaming kahoy. Ayan, magagamit din po namin yan pag nagluluto. Ito po ay may natira po akong isang punuan dyan ng niyog. Siguro, ko na lang. Isisave ko po yun para mayroon pa rin po akong niyog. Ayan, so ito po yung itsura ng bahay sa ngayon. At tingnan nyo po, dito ay napakalaking dito ang nakuha, yung ng langka, sanga. At ayan, may natira siyang bunga, sana lalaki at maghinog para natin, may makain din tayo. At yan, tingnan nyo po yung mga kasama ko, kumakain sila na, ang dami po nilang nakuha ng mga dami po nilang nakuhang mga butong o kaya tawag doon, yung buko. Ayan, tingnan nyo. Nagpapagawa po ako ng yung chopping board. Ayan. So, ginagawa po ni Kuya. Sana maging maging maganda ang kinalabasan. Pero sabi niya sa akin, malambot ang kahoy na langka. Pero sige lang, ako'y nagpapasalamat sa kanya. Sana po nagustuhan niyo pong video ito at update ko po kayo sa mga pangyayari. Magkita-kita po tayo sa susunod ko pang mga vlog. Pakihit po yung like and comment sa baba. Maraming salamat. Bye-bye.